Dinilit mo na. Good morning, everyone. Good morning, One Literature, especially to you, Ms. Nerissa Carmen Guevara. I'm John Christopher Obise, and welcome to OFW Diaries, where we can be inspired from modern-day heroes. And today, we have a very special guest who is about to share his close encounter on a foreign country. Working overseas is such a risky job, especially that many Filipinos are getting into that nowadays. And now, he is going to share his experiences of being a bartender for 9 years at various disco bars, restaurants, and entertainment hubs like the Al Nasir Bar in Dubai, UAE. But as much as surviving on a foreign country is concerned, he is also going to share how he was able to overcome the obstacles and beat all the odds. So let us not make this any longer. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce. Let us put our hands together for my very own uncle, Mr. Alexander Santaan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman. So kayo po ay nagtrabaho sa Dubai ng 9 years. So meron po kayong mga magandang karanasan at mga malulungkot. Maaari po ba kayong magbahagi ng ilan sa mga karanasan niyo po? Ang malungkot ko karanasan doon ay nung unang araw ko, unang linggo na homesick, hindi pa nakapag-adjust. So wala akong sarili, hindi pa ako magtrabaho na maayos. Kumusta po yung unang araw ng trabaho niyo? Hindi ganong maayos ang unang trabaho ko doon dahil nag-a-adjust pa ako. Ano po yung unang ginawa niyo nung paggising niyo? Wala na kayo sa Pilipinas, nandun na kayo sa Dubai para magtrabaho. Paggising ko, malungkot ako kasi hinahanap ko yung paggising ko, hinahanap ko yung ang feeling ko na sa Pilipinas pa ako. And how does the ambience look like? Malungkot po ba? Iba-iba po ba yung lugar sa Pilipinas na tinutulugan niyo? Kung doon sa accommodation, maganda accommodation na kasi aircon. Nagko-compare mo sa Pilipinas. So, syempre, pag dilat ng mata niyo, naka-register agad sa utak niyo na wala na ako sa Pilipinas, nasa Dubai na ako. Parang ganun. So, paggising niyo po, ano pong unang ginawa niyo? Nag-reflect po muna kayo o hindi, kailangan ko nang bumangon kasi magtatrabaho na ako? Kumusta po yung unang agahan, tanghalian at hapunan na wala po kayo sa Pilipinas at hindi kasama yung inyong pamilya? Yung unang agahan ko, yung unang agahan ko doon, hindi ako gano'n makakain. Kasi unang-una, iba pagkain doon. Maanghang. So, una niyo po ba, ano po yung unang almusal niyo? Nagkape po ba kayo? Omelette tsaka coffee. Nung kayo po ay nagkape, naalala niyo ba yung parehong kape na iniinom niyo sa Pilipinas? Pareho lang. Ano po yung mga bagay na naalala niyo sa Pilipinas habang nandun na kayo nag-aalmusal? Siyempre, nung nag-aalmusal ako, pinagtitimpla ako ng misis ko ng kape ngayon, ako lang nagtitimpla. Siyempre, yun, mag-isa na lang po kayo dun. So, sino po yung gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, pamalansya, paghugas ng plato? Kami ang gumagawa, sarili namin. So, dati po ba yung inyong asawang gumagawa ng mga yun? So, ano po ang pakiramdam na dati siyang gumagawa ngayon kayo na? Siyempre, hanapin mo yung ginagawa niya ng asawa mo. Dahil una-una malayo ka sa kanya. And yun po, i-share nyo rin po yung unang encounter nyo po sa pagpasok nyo po ng interview room. Nakita nyo po agad yung mga mag-i-interview na bihis po. Naka-Amerikana. Can you describe the ambience of the interview room? Nakakaba po talaga. Nakakaba kasi ibang malaki yung opisina ng general manager. Saka nag-interview sa amin doon, sa akin tatlo. So now we have some pictures of Mr. Alexander in Dubai. The first picture is you are in a beach. Can you describe the beach? How does it look like? Mainit kasi nung time na yun, August, September tayo mainit dyan, humid season. Kumusta po yung ang buhangin, kulay brown. Pino. Open beach yan na walang bayad. Walang bayad. At kumusta po yung mga pumupunta pong mga foreigners? Noong time na yan, kukunti yung foreigners kasi maaga yan. Usually maraming tao dyan paggabi. Nakita ko po na nangayayat po kayo dito. So ayun po yung kinikwento niyo po kanina.